Blessed Sunday morning to all. Welcome po sa ating Doctrinal Study Online na may segment title, Itanong Mo Kay Doc. Ito po si Doc Bayani de Jesus, ang inyong guro sa pag-aaral nating ito. So ang pinag-aaralan po natin ngayon ay yung Doctrine of Salvation, o technically ay tinatawag na Soteriology. At natapos na po tayo sa unang aralin kung saan binigyan natin ng kahulugan kung ano ang kaligtasan, no? Ang kaligtasan, yan ang ating aralin isa, kung saan tinalakay natin una, ano ba ang kahulugan ng kaligtasan, at muli nandyan sa ating screen, no? Basahin lang natin just to remind us what we are talking about when we talk about salvation in relation to the Lord Jesus Christ. Ano ang kaligtasan? Ay ang gawa ng Diyos upang ilagay ang tao sa tamang katatayuan, right standing, at relasyon sa Diyos at baguhin ang kanyang kalikasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong buhay. Sa English, it is the act of God putting man into a right standing, that is being justified, declared not guilty, and right relationship. Yan ang sinasabing we were reconciled with God and binago ang ating nature. Yun yung tinatawag nating regeneration. So ayun po yung salvation na pinag-uusapan natin dito. And then pinag-usapan din natin yung paglalarawan ng kaligtasan. Una, nakita natin ang kaligtasan ay kaloob o regalo ng Diyos. Pangalawa, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Pangatlo, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa. At pang-apat, ang ating kaligtasan ay hindi natin pwedeng ipagmalaki. So napakaliwanag yan, no? Na kung titingnan natin, taliwas ito sa mga pagkakaunawa ng maraming mga kababayan natin, no? Na kailangan gumawa ka para ikaw ay maligtas, no? O maging kaanib ka ng isang reliyon para ka maligtas, o maging madasalin ka, matulungin ka para ka maligtas. Pero dito makikita natin talaga ano ba talaga ang kaligtasan. At pangatlo, pinag-aralan din natin yung ang kapanahunan ng kaligtasan o yung tenses of salvation, para lang ipakita na ang salvation ay pwede nga, sabi nga natin, one point in time experience. Dahil nga nung tayo manampalataya, yung oras mismo mula sa ating puso, nihag ng ating labi, yung ating pananampalataya kay Jesucristo bilang Diyos, bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nakamit na natin yung buhay na walang hanggan. Tayo ligtas na. No? Pero kung titingnan natin, ay mayroon din itong larawan o sense na proseso. Yung total and complete salvation na pinag-uusapan, hindi lang yung salvation ng ating soul, na hindi na nga tayo pupunta sa impyerno, pero mayroon pang ilang yugto yun hanggang makumpleto yung salvation talaga na ipinangako sa atin ng Panginoon. So pinag-usapan natin, una yung ang nakaraan ng kaligtasan or the past tense of salvation, na tayo iniligtas sa kaparusahan ng kasalanan. No? Tandaan yun, saved from the penalty, yun ang keyword natin, of sin. Kaya nga hindi na tayo paparusahan, hindi na tayo hatulan. Ito ay tinatawag na justification o pagpapawalang sala. Okay, mayroon ding present tense ang salvation, no? Kasalukuyan ng kaligtasan, tayo ay inililigtas sa kapangyarihan ng kasalanan, being saved from the power. Yun naman ang keyword, no? Yung isa penalty, ngayon power of sin. Hindi pa tayo totally free sa influence ng sin sa ating buhay dahil tayo nasa laman pa. So we're on the process of being saved from the power of sin. Ito yung tinatawag naman nating sanctification o pagpapabanal. No? Yan yung prosesong pinagdaraanan ng sinumang nanampalataya kay Jesus. At ang hinaharap ng kaligtasan, the future tense of our salvation, tayo ay ililigtas. Future, no, sa presensya ng kasalanan, will be saved from the presence of sin. Ibig sabihin, wala na tayong kasalanan. Dahil tayo ay
perfect na dahil tayo ay kasama na ng Panginoon doon sa langit. Ito yung tinatawag nating glorification o pagluluwalhati. No? Saved from the penalty of sin, being saved from the power of sin, and will be saved from the presence of sin. So, yun ang ating pinag-aralan, no? Para makita natin. Ngayon, dadako tayo sa aralin 2. Ang paraan ng kaligtasan. O paano ba tayo maliligtas? So, pagkatapos nating maintindihan kung anong kaligtasan, ngayon tingnan natin yung paraan. At parehong talata rin ang gagamitin natin doon sa paglalarawan, ano? Kaya napakalaga nitong talatang ito pag pinag-uusapan ng salvation. So, basahin natin dyan sa ating screen, Efeso 2, 8 at 9. So, sabayan niyo po ako sa inyong mga tahanan. Basahin natin yung talata. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay wag magmalaki. No? So, diyan natin kinuha yung paglalarawan at diyan din natin makikita yung paraan ng kaligtasan. So, una, ang batayan ng kaligtasan ay ang biyaya ng Diyos. The basis of our salvation is the grace of God. Sabi nga doon, sa unang-unang bahagi ng talata, no, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. For by grace, you have been saved. No? So, biyaya ng Diyos. Yun ang naging batay ng ating kaligtasan. No? So, ito'y kusa niyang ipinagkaloob sa atin. No? Ayon sa kanyang pag-ibig at habag. Out of His mercy and out of His love. Ibinigay niya itong kaligtasan na ito, no, sa atin sa pamamagitan nga ng pagsugo ng kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo na namatay doon sa krus, na yung kanyang dugo ang nagbayad ng ating kasalanan. Sa Efeso 2:4-5. Okay, muli, samahan niyo po ako sa pagbasa dyan sa ating screen. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa. Okay, awa, mercy, no? Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Okay, mercy and love. Maging noon tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Maliwanag, ano? Sa pamamagitan, or by grace, you have been saved. So, napakaliwanag po yun, no? Tayo ay naligtas. Ang batayan ng ating kaligtasan ay ang biyaya. So, hindi gawa. Sa pantalata sa Efeso 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kailan po tayo pinili na maligtas? Sabi rito, no? Bago itinatag ang sanlibutan. So wala pa, mga tao. Hindi pa tayo sinisila. Pinili na tayo ng Panginoon. So, ano naging batayan niya sa pagpili? May nakita ba siya sa ating karapat-dapat para tayo piliin? Paano tayo magiging karapat-dapat sa kaligtasan? Gayong tayo ay makasalanan. So, pinili niya tayo ayon sa kanyang kusang pagpapasya. At yan yung isa sa mga tanong na sinagot natin, ano? Yung predestination, election. Maliwanag yan, ano? Tayo ay pinili niya sa kanyang kusang pagpili mula sa kanyang habag at pag-ibig para sa atin. Kaya ito'y naging biyaya, no? Yung ating kaligtasan. Maliwanag yun, no? Ang batayan ng ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Kaya nga wala tayong maipagmamalaki. Kasi kung ang batayan ng kaligtasan natin dahil sa atin, di may maipagmamalaki tayo. Kaya nga ito wala tayong pwede ipagmalaki. Ito talagang para lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito'y ayon sa kanyang biyaya. Pangalawa, ang pananampalataya kay Jesus, ang pamamaraan ng Diyos upang maligtas. Sabi sa Efeso 2:8a, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. For by grace you have been saved through
Faith. Napakaliwanag doon, ano? So, ang paraan upang tayo maligtas ay pananampalataya. Siyempre, sa Panginoong Hesus. Sabi sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kung babasahin natin ang buong konteksto ng John chapter 1, tinutukoy dito ang Panginoong Hesukristo. Diyos, sa pasimula, nagkatawang tao. So, hindi siya tinanggap ng kanyang piniling bayan bilang kanilang Misaya, yung pinangakong tagapagligtas. Pero anong sabi rito? Subalit ang lahat na tumanggap sa Kanya, na yung sumampalataya sa Kanyang pangalan. Sumampalataya na si Jesus ang tagapagligtas. Pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Makakabilang sa pamilya ng Diyos. Kasama na siyempre dyan yung kaligtasan. So, sabi diyan, ang sumasampalataya, maliwanag yun, no? Sa Juan 20:31. Okay, samahan niyo ako, basahin natin. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo. Salitang Kristo, Christ, ang equivalent ng Old Testament na word na Messiah, the Anointed One, yung talagang pinili at ipinangakot, isinugong tagapagligtas. Dapat maniwala tayo doon. No? Kaya nga sabi niya, wala nang pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas ng sinuman maliban sa pangalang Jesus. Kasi siya nga yung Messiah na equivalent sa New Testament ay the Christ. At hindi lang yun, no? Ang anak ng Diyos. Dito pinatutunayan ang kanyang pagka-Diyos. Parehong kalikasan ng Ama ang anak. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Maliwanag, no? Sa pagsampalataya kay Jesus bilang Kristo at Diyos, maliwanag ang bunga. Magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, hindi buhay physical ito. Mga kausap niya rito, buhay naman eh. So, ito'y buhay na walang hanggan. Napakasimple ng dalawang katotohanan natin na pag-aralan ngayon. No? Ating kaligtasan ay batay sa biyaya ng Diyos at makakamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang siya lamang ang tanging tagapagligtas at siya ang tunay na Diyos. Ang salitang pananampalataya o faith sa Greek ay ang salitang pistuo sa kanyang verb form at pistis sa kanyang noun form na ang kahulugan ay ito. No? Una, so pag sinabing may faith ka o may pananampalataya ka, ibig sabihin ito una ay maniwala sa sinasabi ng isang tao na ito ay totoo. So yung sinasabi ng taong yun ay totoo. Yun ang isang aspeto. No? Sabi sa Matthew 9:28, nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, opo, Panginoon. So sumampalataya sila doon sa sinabi ni Jesus na ito'y totoo. Yun yung isang aspeto ng pananampalataya, no? Doon sa sinabi. Naniniwala silang totoo. Pero mahalaga din itong pangalawa, no? Na ibig sabihin ng pananampalataya. Ibig sabihin na inilagay o ilagay ang personal na pagtitiwala sa mismong persona o sa mismong nagsabi. So hindi lang yung salita ang pinaniniwalaan mong totoo, kundi yung mismong nagsabi, yung persona mismo. Ay nagtitiwala ka sa kanya. Ano sabi sa 1:3-16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya. No? Sa kanya mismo, mismong sa persona ng ating Panginoon Jesucristo ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? So, ang tunay na pananampalataya ay pananampalataya doon sa persona na nagsabi.
at yung sinabi ng persona na parehong totoo. Sa pananampalataya ay kasali ang paniniwala sa sinabi, no? Or believing that what is said or facts or the facts. At pagtiwalaan ng nagsabi, no? Believing in or trusting the person. So, ang pananampalatayang nagliligtas ay nagtitiwala na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas. So, yun yung kanyang person. Siya yun. At nagtitiwala na gagawin ang kanyang salita o sinasabi. Kagaya ng kanyang pangako saan? Sa 1:3:16. Ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang tao ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos o pabor niya sa tao. Batay sa kanyang awa at pag-ibig. Maliwanag yun. Hindi siya gawa, biyaya. Kaya kung hanggang ngayon, umaasa pa rin kayo na kayo maliligtas sa inyong gawa o ginagawa o gagawin, maliwanag ang sabi ng Biblia. No? Ito'y pabor ng Diyos, ito'y biyaya na batay sa kanyang awa at pag-ibig. Hindi tayo naligtas sa ating kakayahan o katangian. Wala tayong kakayahan, ligtas ang ating sarili, at wala tayong katangian na karapat-dapat para iligtas. Ang tao ay naligtas nang manampalataya siya kay Jesus. At personal na nagtiwala kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At sa kanyang mga pangako. Na siyempre mababasa natin sa Biblia. So mga kapatid, nawa po, maikli ang ating aral pero madiin naman, ano? Talagang hanggang ngayon, no? Marami pa rin ang naniniwala na ang kaligtasan ay pananampalataya plus gawa. Plus mayroong pang iba, reliyon. Plus karunungan. Pero hindi po, maliwanag. Ang kaligtasan ay biyaya na makakamit natin sa pananampalataya lamang kay Jesus na siya ang Diyos at siya ang tagapagligtas. So mga kapatid, nawa po patuloy kong hinahamon ng bawat isa na nabigyan tayo ng pagkakataon o sadyain natin magkaroon ng pagkakataon na maibahagi natin ang simpleng gospel of the Lord Jesus Christ. The gospel of grace. Yan pa ang tawag dyan, no? Na maibahagi natin, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, no? Pwede tayong send ng verse sa mga kaibigan natin, kakilala natin, kamag-anak natin. Hintayin natin silang magtanong tungkol doon sa verse o tungkol sa iyo o ikaw ba ay born again na? Ano ba ang faith mo? Ano ba religion mo? No? At doon pwede magsimula ang conversation. Tayo matakot. No? Kailangan lang naman natin i-share si Christ at yung ginawa niya at yung pangako niya para sa sino mang mananampalataya sa Kanya. So muli po, magkita-kita tayo sa susunod na linggo para sa ating ikatlong aralin. So tayo manalangin. Ama, salamat po na ang aming kaligtasan ay hindi nakabatay sa gawa dahil wala kaming pag-asa. Hindi nakabatay rin sa aming katangian dahil wala kaming pag-asa. Salamat dahil ito'y biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at maging yung pananampalatayang yon ay biyaya rin galing sa inyo na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng Santo Espiritu na nagbukas ng aming isip para maunawaan namin ang Ebanghelyo. Lord, tulungan mo kami na ma-share namin ang mabuting balita, good news, gospel sa mga kapamilya namin, kaibigan namin, acquaintances namin. Tulungan mo kami na magkaroon ng boldness at tulungan mo rin kami na magkaroon ng intentional sharing of the gospel. Muli po, maraming salamat sa inyong salita. Binabalik namin sa iyong papuri at pasalamat in Jesus' name. Amen and Amen.